lihitin mong mga legend. Okay? Pagdating po no sa network marketing, no, ito talaga yung may mga experiences na talaga. And with this experience, no, dito po tayo matututo at dito po natin makukuha, okay, yung mga bagay-bagay na kanilang pinagdaanan, and at the same time yung mga struggles nila and how they overcome it, no, kaya nga naging legend sila, no, sa ganitong klase ng industriya, no? So hindi ko napapatagalin, no? Okay? Tatawagin ko na po ang ating guest speaker for tonight, no? By the way, okay, ito pong tao na to, no? Grabe yung ano nito, grabe yung mga ano nito, mga naranasan nitong tao na to, and at the same time, grabe rin po yung ano, no? Grabe rin po yung matututunan natin for tonight's training natin, no. So kaya eto na po, pakilala ko na po sa inyo, no. Ito pong tao at speaker natin for tonight, okay, isa lang naman po siyang 3 Millionaire Circle, okay. Nasa 3 million club na po itong tao na to, alright. Yan, and at the same time, Emerald Elite Executive na rin po siya. Okay? So ibig sabihin itong tao na to got to earn, okay, and allowed to earn up to 600,000 within 1 week, no? Ulitin ko 600,000 within 1 week, no? So that's around 2.4 million, no, sa loob ng isang buwan, no? Grabe. Alright? So, ang maganda pa po dito, car achiever na rin po itong tao na to. Meron po siyang MG ZS, okay? Na ano no, na kotse, okay? Yan yung parang mini SUV po ng MG, no? Okay? And he is the founder of Dream Team Worldwide, no? Dream Team Worldwide, no? So pangalan pa lang ng team nito, grabe talaga, no? Ibig sabihin, Dream Team parang elite talaga, kumbaga pangarap na ano no, na grupo talaga. Yan yung ibig sabihin niyan, no? So hindi ko na papatagalin. Let's all welcome and bigyan natin ng bonggang-bonggang palakpakan po ang ating guest speaker for tonight, no? Online palakpakan para kay Mentor Sammy Palomo. Mentor, pasok. Yun Thank you po, Idol. Thank you, bro. Maraming salamat sa I think this is my second time yata no sa Team VIP po. Sobrang malaking karangalan po sa atin na makapag-share na naman po at alam ko po na ma-refresh ang ating mga natutulog na na espiritu. Spirit. Spirit of a champion, sabi nga na lahat naman tayo po pinanganak daw tayong champion na. Kasi yung pala according sa study, nasa 300 pala po ng mga sperm cells yung kalaban natin. Nag-uuna-unahan talaga yan papunta dun sa egg cells, no? At ikaw ang lumabas. Halimbawa si Mentor Donna, si Mentor Josephina, di ba? Tayo yun tayo yung nanalo di ba? Kaya nung pinanganak tayo, sabi nga we are not born to be a champion but we are already a champion. We don't aspire to be the winner or to be the champion because in the first place we are already a champion. Ang kailangan natin ay mag-manifest po yon, isa buhay po natin yung spirit of a champion na sinasabi. Kasi nga as we grow old, marami sa atin po talagang nawawala talaga yung spirito ng pagiging winner or champion natin. Kasi nga dahil sa mga kung ano man yung nasa paligid natin na nagda-down sa atin, Kaya talaga pong napakaganda at tayo po lahat ay napunta sa napakagandang environment para po talaga tayong lahat ay mag-grow, ilabas natin yung ating nakatagong spirit of a champion, yung nakatagong galing na meron sa atin. Kasi naniniwala po ako na lahat po tayo, we are all destined for greatness because we are all having this spirit of greatness inside of us na kailangan ilabas po natin yan. Alright? So maraming salamat po ulit sa lahat na nandito at kay Idol po, kay Mentor Coach Mike, no? Sa malaking karangalan siyempre, no, makapag-share na naman sa inyo. Kanina po galing ako sa Team Titans alas 3 ng hapon. Tapos sakto lang mga isang oras na rest. Tapos dito naman po. Nakakatuwa kasi nga ang dami po natin mga kasama na mga new blood.
Yung mga, pag sinabi kasing natin new blood, bago lang sa negosyo. Yung, meron po ba dito na first time mo lang sa networking? Pa-type nga po ng 1. Yung first time lang talaga, yung virgin pa talaga sa networking. Tapos dito ka lang na virginize sa IR. Sabay ka nun. Mga terminology talaga ng mga matatagal na sa business, no? Ayan, yung wala talagang experience, yung walang kaalam-alam, yan. Tapos first time man ka, na first time ka dito sa IAM. Ayan, ang dami pala, no? Ang dami. Naku po, congratulations. Congratulations po. Dahil napakaganda ng experience nyo. Dahil ang may experience mo, yung pinaka, alam mo yan, ito based on my own perspective daw. Depende naman sa tao yan eh. Para sa akin po, yung IAM Worldwide na ang pinakamagandang network marketing company po ngayon sa planetang ito. Okay? In terms of product, napatunayan po natin, di ba, sabi nga ni Dr. Hagiwara, di ba, sabi niya doon sa research niya na yung barley daw po, siya daw po yung kaniyang embryonic barley plant, sabi niya, has the most balanced supply ng nutrients that exist on earth in a single source. Di ba? Na-memorize na natin yan. Palagi natin sasabi yan sa ating presentation eh. So, ibig sabihin, kaya pala ang tawag ni Miss Maritoli Fernandez sa barley, king of all herbal. So, sa lahat daw ng herbal plants, lahat ng mga food supplements out there, ang pinakahari na dyan, yung atin pong amazing barley. Ganon din po naman sa atin pong compensation plan na tinatawag. Kaya nga po, champion of compensation po tayo. Di ba? Yung trading ni VPI ka, no? Ay yung champion of compensation. So, napatunayan ho natin talaga yan dito. So, kaya po, excited din po tayo na ma-share yung story po natin para especially sa mga first timers, I mean first time sa ganitong business, at para naman doon sa mga matatagal na medyo sabihin nating hindi pa nagkakaroon ng break, yan, para makatulong po yung aming pong pag-share ng yung aming pong amazing journey, makatulong po sa inyo na talagang ituloy ang laban. Kasi marami sa atin minsan, pag nahihirapan na, nag-iisip na eh. Tutuloy ko pa ba to? Ang hirap eh. Ayan, ako po ang magsasabi na wag mong isusuko yan. Ituloy mo talagang laban. Dahil nga po, you will be rewarded, no? As you can see po in my screen, that's my wife. At na-involve po kami dito sa IAM 2017. Pero, sa ganitong negosyo po ay medyo matagal na nga rin ho. That was 2010 na na-involve po ako sa network marketing. Tapos ang nangyari po noon ay nakita ko yung ganda talaga ng business po na to at kinareer ko talaga siya. Kaya 2011, as in ako personally, nag full time na ako. Tapos yung wife ko naman, napa full time ko yung wife ko at pumayag siyang mag for good na kami 2014 pa. So medyo matagal na. Pero ibang company kami dati, no? Yung wife ko po na yan ang nagdala sa akin sa IAM Worldwide. Pero dati po, full time kami sa networking business pero naka-base kami sa abroad kasi doon po kami nakabase sa Singapore plus Brunei. So, madalas po kami sa Singapore, minsan sa Brunei. Pag ganyan-ganyan po kami. Sister country kasi po yan eh. So, nandyan po kasi yung dalawang branch namin po sa dati naming company. So, doon po tayo palipat-lipat. So, at napatunayan ho natin talaga na ito po negosyo po na to ang pwedeng makapagpabuhay sa iyo. Nang hindi lang basta ordinaryong mamamayan, ano ho, kundi pati mapabilang ka sa magandang pamumuhay talaga, no, na sinasabi natin. So kaya po, nung na-involve kami sa IAM Worldwide, hindi po namin pinagsisihan na lumipat ho kami dito. Samantalang naalala ko pa nung yung wife ko nakita niya tong IAM Worldwide, talagang sabi niya, Dad, gusto ko talagang sumali dito. Imagine mo ganito yung sitwasyon namin maganda na po ang network namin, stable na network namin, no, doon sa dati naming company. Hindi na bumababa sa 100,000 yung passive income ng kahit walang gawin. Kapag may ginagawa ko, 300 to 500, kaya pa. Pero kahit wala akong gawin, 100, 200 to 300, ganyan. So, comfort zone ko na yon. Ayaw ko nang mag-build ulit. Kasi, kumbaga, nasa 8 years akong doon na eh. Kumbaga, full-time doon at na-build niyang grupo eh. So, sabihin, naging complacent na ako noon. Pero yung wife ko po, may something sa IAM na nakapag-convince talaga sa kanya. Kahit walang nag-recruit sa kanya. Na-research niya po sa YouTube, nakita niya lang. Di ba ganun tayo minsan, no? Mayroon lang basta mag-flash dyan sa pinapanood mo na mga suggested videos, ganyan. Tapos nakita niya,
Tapos hanggang sa na-curious talaga siya. Kasi nga, dahil nga meron tayong, ano, di ba, Just For You, ganyan. Dati wala pa nga Give Me Five eh. Pero sa Just For You pa lang, naku, bentang-benta na yan sa wife ko. So, it's a very, very unique system. And parang hindi talaga siya makapaniwala, kaya talagang inaral niya. Imagine mo, inaral niya, pinag-aralan niya yung IBP, tapos lahat ng mga training videos na panood niya na. And then nagulat ako, siya po, sa dati naming company, hindi po yan nagtutok. Kumbaga sa ano, supporting actress lang yan. Hindi mo yan mapagsasalita. Pero nagulat ako, dito sa IAM, nagpipresent, nag-IBP, nagbibilog-bilog siya. Sabi ko, ano kayang meron dyan sa nakita mo na yan? At alam mo yun, samantalang dati, moral support lang ang nakukuha ko sa kanya. Kasi ako yung nag-network talaga doon sa dating company. Tapos dito, talagang kumbaga na-push siya na aralin, ganyan. So siya mismo nagpe-present. Tapos ang nangyari noon, kasi nagpapaalam na siya sa mga leader namin sa Brunei, yung pinapaalaman niya, naku-curious, di pinipresentan niya ngayon. Mga nakukumbinsi. Samantalang ako ayaw ko pa. At talagang nakagawa siya ng paraan na nanghiram pa siya ng pera, nangutang po siya pang salin, platinum pan, wala pang jade po noon. So, sabi ng best friend niya na inutangan niya, talagang that must be a very good business kasi pinangutang mo pa para makasali. And kaya po noon ay na-curious din talaga ako at tiningnan ko na mismo. Tiningnan ko na mismo yung IAM. So doon po namulat ang isipan ko na ang IAM pala talaga ang ano, the most hybrid marketing plan sa lahat po ng mga nag-i-exist ngayon na company. At napatunayan po natin yon. So hindi din po kumbaga hindi din po kami nagsisi na iniwan namin yung malaki na naming network sa dating company at nalipat po kami dito na worth it naman po siya. Kasi yung mga na-experience po namin dito, hindi namin experience dati. So dito po, ayan, nagkaroon tayo ng mga incentives. Ng ultimo yung MacBook Pro, libre lang. iPhone 12 Pro Max, libre lang. Tapos ngayon po, may yung pangatlong kotse natin ngayon kasi naka-achieve po tayo ng free wheels for network builder. So total po, nagkaroon na tayo ng 3 sasakyan ngayon. So nakakatuwa dahil ito po ay naka-experience namin dito po sa IAM Worldwide. And pero actually po, hindi naman kami galing sa marangyang pamilya, no? Galing din po tayo sa hirap. Ako po ay laki ng Mindoro. Buhay probinsya din po, bata pa lang, marunong magtrabaho sa bukid. Ganyan po, magtalok ng palay, magapas ng palay, araro ng bukid. Nakaranas tayo na kumain ng tuyo ang ulam na pag-aagawan pa namin magkapatid, yung isang piraso dahil wala talagang ulam. Pag talagang walang-wala na, yung kanin na lang, lalagyan ng tubig yan. Tapos asin na lang, ang tawag namin dyan, lechon. Ayan, so nakakalungkot dahil yun po ay naranasan din natin. Pero hindi po natin kinahiya yan at nagpapasalamat pa nga tayo kasi nga yan ang nag-push sa atin para naman ho ipaglaban talaga yung mga pangarap natin, no, na sa kapag tayo nagkapamilya na, ibang level naman dapat. So kaya po yan namang nangyari sa atin ngayon. At nung 2007 nga po tayo po nag-decide na mag-abroad dahil nga po naka-experience po tayo dito magtrabaho din sa Pilipinas, naging high school teacher po ako ng 6 months. Hindi ko tinuloy yung pagtuturo kasi nga na-discourage po ako dahil nakarinig ako ng kwentuhan ng mga teachers po na matatagal na ang kwentuhan nila naririnig ko yung salitang London. Sabi ko, mga ma'am, sir, ano pong ibig niyo sabihin taga London po kayo? Taga Mindoro tayo ah. Sam, alam mo na kasi yung sweldo halos wala na natitira. Marami kasi kaming loans. May loan dito, may loan doon. Ayun. Doon ko una nalaman yung salitang London, no? Sino ba dito yung taga London din? Na talagang doon ko na-realize na kapag tinuloy ko pagtuturo ko, yung present nila, yun na yung future ko. Kaya po, binago ko ang aking linya. No? Naniniwala po tayo na pwede palang magbago ng linya. Kasi yung iba, sinasabi nila, linya-linya po kasi yan eh. Ako po yung naniniwala na ang linya po ibig sabihin, choice mo yan. Ito lang kasi yung tanongin mo sa sarili niyo po, no? Halimbawa, yung linya mo ba ngayon, nakukuha mo ba mga pangarap mo? Kung yes ang sagot mo, di ituloy mo. Wala namang problema doon eh. Wala namang pilitan tayo na ito na yung gawin mo, itong seryosohin mo, wala namang ganun eh. Pero kung sa tingin mo, sa linya mo ngayon, hindi mo nakukuha yung talagang pangarap mo, yung ultimate dreams mo, hindi mo nakukuha dyan, 'di ba? Magising-gising tayo ng konti, 'di ba po? Na wala naman siguro nakatutok ng baril sa iyo para gawin yung ginagawa mo, 'di ba? So ibig sabihin po, pwede kang magpalit ng linya at naniniwala ho tayo na
napag-aaralan po ang mga bagay-bagay, di ba? Ultimo nga yung puso mo, eh. Hindi mo nga dati love yung asawa mo o boyfriend mo, ngayon mahal na mahal mo na, di ba? Natututo din, eh. Naturuan pang magmahal ang iyong puso, di ba? Ibig sabihin, lahat talaga po natututunan, sabi nga, ano? So, kaya po, nung ako po yung nasa Singapore, yan po naging trabaho, retail manager po tayo, no? At rumarakit din ho tayo. Kasi nga ho, kahit pa sabihin natin maganda na ang sweldo, manager din naman ho sa Singapore, pero nagkukulang pa rin kasi alam niyo po ang buhay OFW. Meron po ba mga OFW dito? Pa-type nga po ng one. Yung mga kapwa nating OFW, no? Na alam ho naman natin, ang tingin sa atin ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas, para tayong ATM machine. Wala pang sweldo, may gusto na mag-withdraw. At naalala tayo pagka swelduhan na, di ba? Nakakalungkot pero yan talagang realidad, eh, no? So kaya po rumarakit din ho tayo. Tayo po ay nagdi-DI po sa Singapore. Yung DI po ay dating Ilocano. Ayan, no, para naintindihan natin. Kaway-kaway sa mga Ilocano. Dance instructor po, nagtuturo po tayo ng ballroom dancing. At isa po sa mga kliyente ko ang nag-introduce po sa akin sa networking business. Ito po si Tita Rose. Sabi niya, Sam, di ba mahilig ka sa mga extra income? Yes, tita. O, sabi niya, sige Sam, punta ka sa office ng friend ko, matulungan ka niya. Ang galing ng pag-imbita sa akin. Isang magaling na technique yun. Pag nag-imbita ka pala, huwag ka magsabi talaga ng networking yung ini-invite mo. No? Huwag ka mag-mention ng networking kasi pag nag-mention ka ng networking, baka hindi na sumama. Kasi ako dati, kung narinig ko siguro yung networking, baka magdadalawang isip ako eh, di ba? Pero wala siyang binanggit na networking. Sabi niya, Sam, di ba gusto mo ng mga extra income, yung mga part-time job? Yes, tita. Kaya nga po ako nagdi-DI eh. Punta ka sa office ng friend ko, matulungan ka niya. Talagang ang simple lang, no? Wala pang isang minuto yung pag-invite sa akin. 'Di ba ang galing, no? O syempre punong-puno ka ng curiosity doon, 'di ba? Kaya pupunta ka sa meeting or pupunta ka sa office. Pagpunta ko po doon, yan na, pinakilala na ako dito. In-interview na ako. Sam, may pangarap ka ba talaga? Kinumpyutan pa ako ng pangarap. Ito yung pangarap mo, ang halaga niya nasa ganitong milyon. Sa trabaho mo, ilan lang maiipon mo? 'Di ba? Konti lang maipon mo kasi kahit pa sabihin natin mataas ang sahod mo, makaipon ka ng 10,000 per month, kulang pa din 'yan eh. Hindi yan aabot sa pangarap mo kasi 10,000 per month, di magkano lang? 120,000 lang per year. O ilang taon 'yan bago mo makumpleto yung pangarap mo na milyon-milyon, di ba? So kaya sabi dito ni Robert Kiyosaki, if you wanna be rich, you have to be on the B side of the quadrant, maging big time na negosyante ka daw. At ang good news po, yung negosyo natin, big time. Marami lang nagmi-misinterpret sa atin kasi na-judge tayo dahil sa capital na ang liit lang. Na yung iba hindi makapaniwala na big time yung income kasi ang liit. Imagine mo, pinakamababa sa atin 5,600 tapos may chance kang kumita ng, alam niyo ba kahit 5-6 ka lang mag-start, pwede kang maging Crown Alpha Mentor? O saan ka makakita ng ganong negosyo na 5,600 pero pwede kang kumita ng 3 million per week? Kaya walang makapaniwala. At saka yung utak kasi ng mga karamihan sa atin, mga kababayan, ang utak natin, maliit lang yung ating psychological wallet eh. Offeran mo ng 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Tanggap ng utak yan. Legal yan, legit. Mag-offer ka ng 100,000, 200,000, 1 million, ako po, scam na kagad ang isipin sa'yo. Kaya okay lang, normal lang yan ha. Kaya wag niyo pong awayan yung mga friends ninyo na talagang hindi kayang maniwala, ayaw maniwala. Normal talaga yun kasi nga yung wallet nga nila maliit, hindi magkasya yung malaki. 'Di ba yung kwento nga ni Pres AM na yung kawali na hindi magkasya daw yung malaking isda, ganun talaga. Maliit kasi yung kawali nila. So kaya kumbaga hindi natin sila inaaway or hindi tayo nakikipagtalo sa kanila, pinagpe-pray lang natin sila na ma-open talaga yung mind nila na lumaki yung kanilang psychological wallet na tinatawag, no? So kaya po, eto, naniwala tayo sa plano ng Diyos kasi marami sa atin po hindi naniniwala talaga sa plano ng Diyos eh. Alam lang talaga, no, they are familiar that ang Diyos natin gusto tayo na maging successful, di ba? Pero hindi talaga nais sa buhay, no? Kaya nga po sa presentation natin sa IBP, di ba, lagi nakalagay yung Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Ang problema po sa atin, okay, hindi po natin naisa sa buhay yon. Kasi marami sa atin, kasi nga, na-train na tayo eh. Na-train po tayo na magtiis na lang sa atin pong mahirap na sitwasyon. Matanong ko lang ho, no? Sino po sa inyo dito ang commuter po? Yung nagko-commute pa po ngayon? Patay po ng 1 sa mga nagko-commute. Yan. Ang tanong ko din po, no? Sa lahat po nagko-commute pa,
Yan po ba ay mahirap o madali lang? Mahirap o madali? Ano pong sagot? Mahirap, no? Alam niyo po, naranasan ko dati talaga, no? Yung pagsakay sa jeep na nakasabit, danas ko yun. Yung kinakwento na dalawang daliri na lang nakaganon dun sa, ano, no? Buwis buhay na pagkukommute. Naranasan ko din ho yun. Naranasan ko din yung umuulan, na wala kang nadalang payong, ganyan. At saka alam ko din yung kwento na natutusok ng payong sa tren. Alam ko, ako, bisado natin yung mga yan eh. At saka yung bang pila sa bus, ang haba ng pila. Abang ka din ng tricycle, ang haba ng pila. Abang ka ng jeep, tren, ganun, ang haba ng pila, di ba? Yan po ay mahirap. Pero alam niyo ho ba, marami sa ating mga kababayan, ang tawag diyan simple. Sam, ayoko naman na masyadong ganyan, yung maraming pera. Okay lang naman kami. Okay naman, buhay namin, nakakaraos naman kami. Simpleng buhay lang naman gusto namin. Nakakalungkot. Pero ang kahulugan ng simpleng buhay sa kanila, yun nga pong mahirap na buhay. Paano naging simple? Mahirap nga. Naging simple siya dahil sanay na tayo sa hirap. Ngayon, magiging selfish ka po pag hindi ka naghangad na guminhawa buhay mo. Di ba? Deserve naman siguro po ng mga anak mo, ng next generation sa iyo, na guminhawa ang buhay. Sabi nga, di ba ni Bill Gates, hindi natin kasalanan na pinanganak tayo mahirap, pero pag tayo namatay na mahirap, naku, kasalanan natin. Kasi may maipapamana din tayo sa kanila. Yun nga lang, kahirapan. So, anong gusto natin? Kahirapan o kayamanan ang ipamana natin sa may iwan natin? Ang tawag doon, legacy. Di ba, yung lolo mo, kilala mo pa, pero lolo ng lolo mo, hindi mo na kilala eh. Pero si Henry C., kahit hindi natin kaano-ano, kilala natin. Di ba? Kahit siguro makalipas ang 10 years, 20 years, 30 years, or kahit 50 years, kilala pa rin si Henry C. Bakit kaya? Kasi ang naiwan niya, napakaganda. Malaking legacy ang naiwan niya. Sa atin, di ba? Yung pag naiwan mo pamilya mo, minsan, nag-iwan ka pa ng utang, pampalibing sa'yo, inutang pa, pangburo sa'yo, inutang pa. Ano, sakit sa ulo, no? Di ba? Siguro, one generation pa lang, limot ka na eh. Yung apo mo, baka hindi ka na matandaan eh. Sino ba yung lolo ko na yun? Wala ka na iwang magandang legacy. So, kaya, this is our time, no? Para isabuhay itong plano ng Diyos sa atin. Pero ang tanong kasi dito, oo nga, plano ng Diyos ng payamanan ng tao. Gusto, kalooban po ng Panginoon na i-prosper ang tao. Ang problema sa atin, bakit majority ng tao sa mundo mahirap pa din? Di ba? Kasi nga, choice natin yun eh. So, ibig sabihin, tayo po na respeto ng Diyos ang choice natin, yung paniniwala natin. Okay? So kung ikaw yung taong naniniwala ka na yung buhay mo ganyan na, hindi magbabago, talagang ganun. Pero pag naniniwala ka, may improvement pa yan, mangyayari talaga yan. Depende sa paniniwala. Yun po naman ang nangyayari kapag may gusto kang miracle na mangyari sa buhay mo. Because of your faith, yun yung mag-move, no? Sa iyo. Okay? So tayo po, dati nga, nag-teacher po tayo, pero ngayon, binalikan ko yung mga co-teachers ko dati, binalikan ko din yung mga estudyante ko dati na naging teacher na rin ngayon. Nakakatuwa at ngayon open na rin yung utak nila kasi nangyayari na sa akin yung talagang pangako ng negosyo na to na mabigyan ka ng freedom, no? So nakakatuwa lang dahil nga po marami dito mga teachers na alam mo yun, nagkakaroon ng realization na oo nga no, kailangan din talaga ng extra income kahit sabihin nating stable na yung kanilang career as teachers, pero kailangan pa rin nila talaga ng another source of income. So kaya po naging member natin sila. At ito po yung mga panahon na tayo po ay nag-offline marketing na napakaswerte po ng mga sumali ng hindi na naranasan to. Sino po dito yung sumali ng online na? Yung hindi na nag-offline na, alam mo yan, during the pandemic time na sumali. Pa-type nga po ng number 2. Yung sumali ka ng pandemic na, yung nagzo-zoom na lang, alam niyo po, napakaswerte nyo. Kasi ito, maalala ko lang, no? Dati po, nakaranas ako ng pinakamatinding traffic na mula sa Makati, punta lang ako ng Ortigas sa office natin. Inabot ng 4 na oras sa traffic. Grabe. Imagine mo, 4 na oras ka nakababad, ang lapit lang ng Makati to Ortigas. Tapos, yung minsan may ka-meeting ka. Tapos, pagdating mo, wala na. Bakit? Siyempre, ang tagal eh. Natatraffic ka ng matagal eh. Tapos, atin ng training. Ilang oras ang training? Grabe yan. Papunta pa lang sa training, 2 oras, 3 oras na ang travel time mo. Pagdating mo doon, hindi ko makalimutan yung time na nandun si Press, nag-training siya. Oh. Yung training ni Press ng Burn 90 Days, grabe yun.
Alas 7 nag-start, natapos alas 11. Alas 6 pa lang nandun na kami, standing ovation na kami. Wala nang ihi-ihi yan. Patatagan ng pantog yan. Tapos nakatayo lang kami, imagine mo, 6 o'clock nakatayo, tapos matatapos training alas 11. Ay, hindi pa uwi yun ha. Wala pang uwian yun. Ma'am pa yan. Mamam. Hindi nga lang ma'am, may mamam na eh. May meeting after meeting, tapos may meeting pa ng after meeting na meeting after meeting. Ganun kabaliw, di ba? Hindi katulad ngayon. Grabe. Ngayon, online lang na lang oh. Kahit magandang, alam mo yun, napaka-komportable ng upo mo. Hindi mo kailangan makipagsiksikan, hindi mo kailangan standing ovation ka, hindi mo kailangan maging kaamoy mo yung katabi mo. Alam mo yung ganun, nakaranasan namin kasi yan eh. Yung amoy ng katabi mo na pawis-pawis na, yung aircon hindi na tumatalab. Naranasan ko yan. Yung kahit gaano kalakas ang aircon, hindi na tatalab sa dami ninyo eh. Dati nga, na-experience ko yun sa dati namin, ano, no? Grabe, yung aircon bumigay talaga. Kasi yung capacity ng room, hindi na talaga. Pati kasi sa labas, may tao eh. Yung iba, nakikinig na lang sa sounds, hindi na makikita yung speaker. Ganon kadami yung tao. So, hindi nyo na maranasan yung ganon. Naku po, pwede ka mag-training ngayon, no? Ang sarap ng upo mo dyan sa sofa. Pwedeng nag-snacks ka pa eh. Diba? Ay, sa offline, sa training room, bawal ang pagkain eh. Eh ngayon, no, para ka lang nanonood ng sine dyan sa bahay mo, nakataas pa paa mo dyan, no? Kahit wala ka pang suot, huwag ka lang mag-open ng camera kung wala kang suot, ha? Kahit nga nasa toilet ka eh, nasa bathroom ka, no? Tapos nagko-concentrate ka dyan, no? O kaya naman nagsha-shower ka, huwag ka lang mag-open ng camera mo, ha? Pag nagsha-shower, may scandal tayo niyan. Ibig sabihin, ganun ka-convenient po ang negosyo natin ngayon. Kaya kailangan wala ka ng reason na para mag-excuse din na hindi ko kayang gawin yung ano, hindi ako maka-attend ng mga ano, wala nang ganoon. 'Di ba? Kasi nga sabi nga eh, it's only ano, it's either you have the results or you have the reasons. Yung mga excuses kung tawagin. 'Di ba? Huwag na tayong gawa ng mga excuses natin. So sa totoo lang po, lalong lumaki po ang team dahil nga po sa online system natin. Ayan, so ito naman nabuo yung core leaders namin dahil din sa pandemic na to. Sa totoo lang po, hindi naman tayo nagiging sobrang alam mo yan, kumbaga parang hindi naman tayo nagpapasalamat na nagkaroon ng pandemic, no? Pero sa totoo lang po, may magandang dinulot po ang pandemic. Pansinin nyo, yung I Am Worldwide po as a whole, ano, dumami ang diamonds nung nag-pandemic. Samantalang nung walang pandemic, ang hirap-hirap madagdagan ng diamonds. Nung nag-pandemic na, ang daming nadagdag na mga diamonds. Di ba po? Sa company natin. Kami din po ganon. Hindi mabuo-buo yung core leaders namin, yung dream core namin, nabuo lang to nung nag-pandemic na. Tapos nakaalis lang kami sa Ruby nung nag-pandemic. Nung nag-pandemic, doon pa kami nag-rank up. So nakakatuwa dahil nga may magandang dinulot po. So ibig sabihin, tulungan po natin yung mga tao. Kasi maraming tao po hindi maka-move on sa pandemic, no? Na talaga nandun pa rin yung depression, nandun pa rin yung hopeless na sila, ganyan. So kaya kailangan mas maging aggressive talaga tayong i-share po itong I Am Worldwide dahil nga para matulungan natin sila, no? At yan, lalong lumaki yung team natin dahil nga sa online system natin. Nakakatuwa po dahil nga mas madali na siyang gawin. Mas madali mag-invite at mas less gastos sa totoo lang. Dati po pag may mga event, ang laki ng gastos namin. Siyempre, bayad ka sa venue, bayad ka sa ticket, bayad ka sa ganito, ang daming babayaran. Papakainin mo pa yung mga guests mo, di ba? Kung may invite ka, di ba? Ngayon po, napakasarap, napakadali. Less na yung gastos mo, ang laki pa ng profits mo, no? Yun ang maganda dito sa ganitong business natin. At isa pa sa na-appreciate po natin dito, we are not just business partners, tayo po ay isang malaking pamilya. At ang isa sa pinakagusto ko sa I Am Worldwide, walang cross-lining na tinatawag na yung bang may Malaysia. Sa iba kasi, ito, sa totoo lang, no, pinanggalingan ng company, parang mga Malaysians talaga lahat ng tao. Hindi ka kasi pwede magpa-mentor sa iba. Bibigyan ng Malaysia ba? Alam niyo po 'yan? Yung bansang Malaysia, maraming Malaysians doon. Sa Philippines kasi maraming Pilipino dito eh. Pero hindi rin. Sa Pilipinas, maraming Indiano dito. Oo, kala mo mga Pilipino, mga Indiano pala. Oh, kunwari, attend daw. Oh, attend ng iyong Zoom meeting na nga lang, na Indian ka pa, di ba? Grabe ka, pre. Kala ko, Pilipino ka, dugong Pinoy ka, dugong Indiano ka pala. Sabi mo, attend ka ng Zoom meeting, hindi ka umattend, di ba? Ganun talaga eh. That's part of the business eh. So, kaya po, ang isang maganda dito, isang malaking pamilya tayo, no? Yan ang pinakagustong-gusto ko dito. Walang cross-lining, walang Malaysia doon. Pwede magpa-mentor kahit iba-ibang grupo. Yan ang pinakagustong-gusto ko dito. Dati kasi doon sa dating company at sa ibang company, ginagawang negosyo yung mga training, nagpapabayad. Ang malupit pa niyan, malaki na nga bayad mo, tapos
may pwede ka pang pag-isipan ng hindi maganda kasi yung iba talaga doon, ganoon din kasi ang ginagawa. Iba kasi talagang as in iba. Kaya maganda dito sa I Am Worldwide. Ang ganda ng kultura natin. Sabi dito ni Tony Robbins, so if you want to be successful, find someone who has achieved the results you want and copy what they do and you'll achieve the same results. Ang maganda naman dito, hindi mo lang sila basta kokopyahin, 'di ba, sa business natin, ituturo pa sa iyo. Hindi ka lang basta mangongopya, no? Kaya na kumbaga parang wala nang ibang dahilan para hindi ka maging successful dito kasi kopya-kopya na lang eh. Kumbaga sa classroom, mangongopya ka na nga lang mali-mali pa eh. Alam mo 'yung ganon? Tapos, yung kokopyahan mo nga ituturo pa sa iyo eh. Ewan ko lang pag hindi ka pa tumama. Alam mo yung ganon? Ganyan kaganda negosyo natin ha. So kaya sa totoo lang po, kapag nagseryoso ka lang sa negosyo natin at tinuloy mo lang talaga, hindi ka nag-quit dito, may patutunguhan ka talaga eh. May mararating ka talaga dito eh. Ang mga hindi lang naman nagtatagumpay dito, yung mga quitters eh. Alam niyo po 'yon? Yung nagko-quit, yun lang naman tayong nagtatagumpay dito eh, no? So kaya yun po yung embrace natin na kultura dito sa IAM. And ito po, na-realize namin to nung kami nasa Singapore, love is spelled time, especially sa mga bata. Kasi di ba yung ibang mga bata, no? Yung yaya umalis, humahabol yung bata. Yung magulang umalis, walang pakialam yung bata. Nangyayari po yan. So awa ng Diyos dito po, kasi bago mag 1 year old po yung anak namin, nag-resign na po kami sa trabaho namin, sa totoo lang. Talagang, kumbaga habang lumalaki siya, kasama namin. Kasi na-experience namin, 7 years old, nagbakasyon siya sa Singapore, nandun kaming parents niya, naiwan lang siya sa lola niya dito sa Pinas. Yung bang umiiyak, hindi sa amin pupunta sa lola niya, hindi kami kilala, hindi kilala yung amoy namin. Di ba? Bilang magulang, syempre masakit yun, no? Hindi ka kilala ng anak mo. So kaya napagkasundo namin mag-asawa na full-time na natin to, mag-for good na tayo para kasama na natin habang lumalaki yung anak namin, kasama namin. So true enough, napatunayan po talaga namin na itong negosyo po na to ay pwede ka talagang bigyan ng full-time na income at pang long term siya, hindi siya pang short term pang long term. By the way, 2014 pa po kami nag for good as a couple, as family. So medyo matagal na, 2014 po yun. Pero sa I Am Worldwide, 2017 po kami na-involved dito. So ibig sabihin, kami po pinapatunayan namin na talagang pwede niyo po itong maging full-time business, no? At yung long term, kasi yung ibang inisip sa ganitong business, short term lang, hindi po, pang long term po. Sa totoo lang, no, ang pinakamatandang negosyo na to, I mean na company, yung Amway sa US, nako po, mas matanda pa yun sa tatay natin. 70 plus years old na yun eh. So ibig sabihin, itong negosyo natin, pang ano talaga, pang long term din to, no? Kung long term ka lang mag-isip. Pero kasi kung ikaw yung short term ka lang mag-isip, edi short term lang talagang tingin mo dito. And nakakatuwa sa mga travel po namin. Ito pa yung gustong-gusto namin po sa ganitong negosyo, no? Bawat travel mo sa different countries, business and pleasure na. Namamasyal ka, tapos minimit mo yung mga leaders mo, at the same time, namamasyal ka. Ano mo yun? Ang sarap lang. Kahit naman dito sa Philippines na dahil sa ganitong negosyo po, naikot ko na halos ang Luzon, Visayas, Mindanao. At ang masarap po doon, nagbabakasyon ka na, alam mo yun, on the side, may business ka pa din. Kasi minimit mo yung mga leaders mo, di ba? And masarap din maranasan po yung magbakasyon ka nang wala kang masyadong kaagaw sa pasyalan. Subukan niyo po yan. Kasi di ba pag holiday, so pasyalan yung mga tao sa mga pasyalan, ano? Sa mga tourist destinations, nandiyan yan. Pero subukan mo mamasyal sa lugar na pasyalan pero hindi holiday. Ang sarap. Wag din weekend Pag weekend kasi matao sa mga lugar na pasyalan eh. Mamasyal ka ng weekdays tapos normal days lang. Ang sarap. Kasi dati nasa namin, magbabakasyon ka nga, may stress ka naman sa dami ng tao. Kasi nga bakasyon lahat eh. Yan po ang bibigay sa atin ng ganitong negosyo. At very ano po ito, family friendly business kasi kasama namin yung anak namin minsan sa mga meeting dati, no. Yung mga yan, yung mga very humble natin mga BODs, no. At mga top mentors, sobrang sobrang nakaka-bless yung ganyang environment na kasama natin sila, no? At yan nga po yung wife ko na siya naman yung naka-assign sa aming logistics kasi sobrang about 90% po ng member po namin abroad. Okay, because of the technology natin sa social media. So nandoon at siguro dahil nga kami ay dating OFW, so siguro ina-attract talaga po namin mga OFW din. Kaya po ayan, so majority ng members po namin ay nasa abroad din. And ito nga po yung nangyari sa amin. In 6 months time na during the pandemic namin po, ito yung nangyari sa amin. Karoon ng bagong car, nag 2 million, nag-Emerald, nagkaroon ng iPhone 12 Pro Max, karoon ng MacBook Pro, tapos nagkaroon ng 2 months income na
356,000 na passive income natin. So nakakatuwa. Kumbaga kung ito, syempre kung i-compare natin sa mga top mentors, 'di ba? Eh maliit lang 'to, pero not bad for us na ang comparison namin, dati naming company na malayong-malayo na yung difference talaga. So, yun ang nakakatuwa. At saka, ang sarap may experience yung mga libre na to. Wala kasi ito naranasan namin dati. Walang ganito eh. Doon travel lang, pero once a year lang travel doon. Ay dito, grabe ang travel sa IAM Worldwide. Every 3 months, minsan nga 2 months travel na. Tapos may mga ganyan pang palibre, no? Ganun ka-generous po yung IAM Worldwide. Ayan po yung travel natin. At nakakatuwa, alam ko, by next year, no, ma-resume na to ulit. Makapag-travel tayo ulit. And then, ang maganda po na to, dalawa na po yung car namin. At sa negosyong ganito lang namin to na experience. Maganda po yan, fully paid po lahat yan. Ano po? At kumbaga katas ng ano yan, ng ating negosyo. At ito pa yung libre po nating pangatlong kotse po natin, ito talaga totally free talaga to. Masasabi mo kasi yan talaga yung incentive ng company. Oh. Ang malupit po na to, meron po tayong every year incentive eh. Alam mo na, isa sa exciting sa IAM, yung every year may bagong ang car. Eh, bahala ka kung anong gawin mo sa kotse mo, di ba? Ibenta mo or what, kung anong gawin mo. Ang mahalaga nun, every year magkaroon ka ng libre. Sino gusto nun? Sino gusto ng every year may libreng kotse, no? Kahit sabihin natin puro Honda City lang yan. Eh, every year may Honda City ka na ganyan. Alam niyo po magkano din yan, di ba? Sa, ito kasi, pag ika-cash mo, 500,000. Siyempre, ika-cash mo na lang eh, yung incentive eh. Pero pag car talaga yan, ang Honda City po nasa 850,000 yan, ang pinakamurang Honda City. Oh, imagine mo every year may bago kang car na ganun, no? So bahala ka kung anong gawin mo diyan, benta mo or pamigay mo, di ba? So kung 10 taon ka sa IA, may 10 kang bagong kotse every year. Ang sarap lang imagine mo yung ganun, no? Ayan. And eto naman po, yun bang sabi natin dito, you deserve the freedom, yung freedom of time, yung money and health. Marami kasi po sa atin, wala tayong control diyan, no? Meron po nung Second World War, may tinatawag po na prisoner of war. Ngayon daw po may tinatawag din na POW, prisoner of work. Yun bang para ka nakakulong sa trabaho? Na-experience ko po yun eh. Oras ng pagkain may oras. Oras ng uwi may oras. Oras ng pagpasok may oras. Yung di oras ang lahat. Lahat ng galaw mo di oras. Tapos may permission ng boss mo. Alam mo yung ganun? So, nga no, para ka nakakulong nun. Hindi mo rin control yung income mo kasi pwede mo ba sabihin, boss, doble mo naman sahod ko, ang sipag ko naman. Ang malapit pa niyan, kahit ikaw yung sobrang sipag, katrabaho mo sobrang tamad, paras lang yung sweldo eh. Alam mo yung ganun? Di ba? So, ganun talaga reality eh, no? And ang maganda pa na to, ikaw na rin may control sa time mo. Ang sarap kaya maranasan nung ikaw yung may control sa oras mo. Gusto mo matulog, matulog ka. Gusto mo magising, magising ka. Dati kasi grabe, na-experience ko, hindi pa ako inaantok, pero pinapatulog ko na sarili ko. Talagang kulang na lang sapakin ko sarili ko para makatulog eh. Tapos pagkagising naman, alarm clock na yan, katabi o kumbaga yung kapitbahay, gising na ako hindi pa, ini-snooze ko pa yan. 'Di ba? Gusto pa ng katawang lupa mo matulog pero kailangan magising kasi may trabaho. Alam mo yung ganun? Masarap pala po maranasan na matulog ka ng gusto mong tulog, magising ka ng gusto mong gising. Yan ang maranasan nyo din po pag nandito ka sa ganitong business. At of course, maging healthy ka pa. So, where can you find an opportunity na pwedeng ibigay lahat sa iyo na to? Kasi marami sa atin, hindi balance talaga eh. May pera, walang oras. May oras, walang pera. Hindi balance. Eh, pag nasa ganitong business ka po, di ba? Kayang balansin po yan. Pero syempre, don't get me wrong, kailangan mo munang ibigay yung part mo. I-build mo muna yung team. Kasi baka isipin mo, ay, may time freedom. Sige, wala akong gagawin. No, tapos kikita, walang ganun ha, hindi tayo ganun. Kailangan mo munang magtanim bago ka umani. Yan naman yung tamang mindset natin, no? Kasi hindi naman pwede mag-expect ka ng ani tapos wala ka namang effort, wala kang tinatanim ha. So, ganun siya. At para po sa amin, ito pong IAM Worldwide, hindi po ito bread and butter, it is our buffet. Ano po ba ibig sabihin nun? Pag bread and butter kasi, wala kang choice kundi bread at butter lang. Alam niyo po yung ganun? Parang ganito, oh. Halimbawa, ikaw ay, di ba, commuter po, no? Sawang-sawa ka na mag-commute, mag-tricycle, mag-jeep, mag-bus, lahat ng klase ng pampublikong nasakyan mo na at sawang-sawa ka na. May choice ka ba? Wala eh. Wala ka namang sariling kutsi eh. Tama, di ba? Ang tawag doon, bread and butter. Yung wala kang choice, kundi bread lang at butter. Pero alam mo ba, di ba, lahat naman tayo siguro nakakain tayo sa buffet, no? Nakaranas ka ba bang kumain sa buffet? Di ba pag buffet hindi ka maubusan? Ang dami mong pagkain, ang daming choices. Sawan-sawa ka na. I mean, parang, alam mo yun, suko ka na talaga.
Yung pagkain, wala. Hindi mo maubos yan. Buffet nga eh. Unlimited ba? Alam mo yung gano'n? Yan ang pwedeng ibigay sa atin ng IM Worldwide. Yung marami kang choices. Yung unlimited, yung blessings mo, yung supply mo. At hindi yung limited lang. Eh, ang problema nga lang sa ating mga Pilipino kasi, na-train tayo na maging limited yung mindset natin. Anak, pag maikli ang kumot, magtiis na lang, mamaluktot. Nakakalungkot po, no? Na-train yung mind natin, bata pa lang na magtiis. So kung magkano daw ang sweldo mo, magtiis ka na, magpasalamat ka pa. Kahit mahirapan ka, kahit pagalitan ka ng boss mo, kahit hindi ka na masaya, magtiis ka. Naturuan tayo magtiis sa magulang pa lang natin. Hanggang sa pag-aaral natin, ganun pa din. Tinuturuan tayo magtiis, magtiis lang, magtiis, magtiis, magpasalamat pa, magtiis lang. Okay sana magtiis eh. Alam niyo po yun? Okay sanang mahirapan ka pero ang kapalit kayamanan. Ganito yan sa business natin. Sa business natin, meron ka rin pagtitiisan. May paghihirapan ka rin sa negosyo natin. Pero ang kapalit na to, masarap na pamumuhay naman. Tama? Kaya every time meron kang challenge, halimbawa sabihin natin nahirapan ka sa IM Worldwide sa negosyo mong ginagawa, ang isipin mo lang, ang kapalit niyan, sarap. Hindi katulad ng ilang taon ka na nagtitiis, mahirap pa din. Alam mo ganun? 10 years, 20 years ka na nagtitiis sa sitwasyon mo, tapos wala kang choice kasi ganun talaga ang sitwasyon eh. Hindi katulad sa negosyo natin, magtiis ka lang. Yung endure mo lang yung process. Mahirap talaga magpakayaman. Kasi kung madaling yumaman, hindi lahat ng tao mayaman, madali lang pala yumaman eh. Mahirap talaga. Pero ang pinakamadali, sabi nga eh, kung sa lahat ng mahirap may pinakamadali doon. Sa lahat ng pinakamahirap or sa lahat ng mahirap, ang pinakamadali ay yung networking business. Ha? Yan ang pinakamadali sa lahat ng mahirap, sabi nga. Kasi nga, gagawin mo to, hindi ka mag-isa. May katulong ka, wala namang sweldo. Si mentor ba, sinisweldoan mo para tulungan ka, di ba? Hindi naman. O yun ang kagandahan ng negosyo natin. Magtayo ka ng negosyo mo, kahit nga magsari-sari store ka lang eh. Isang tao kunin mo, may sahod yan eh. Hindi ka pa sigurado kung talagang trusted yun, di ba? O ganun siya. So dito nga po, nakakasama din tayo sa top dito sa ating company. And ito po yung sobrang grateful kami kasi nga nagulat kami na to September 2021, naglabas ng top 20 na top 40 yung company. Nakasama kami po dito. Eh samantalang hindi po namin i-expect yan kasi nga po September po ay nagkaroon po kami ng COVID-19. Na-quarantine po kami niyan. Isang buwan po kami niyan sa bahay na talagang wala kami magawa kundi wala, pahinga lang talaga, bagsak katawan. Pero siyempre, nakatulong po sa atin yung ating amazing barley na hindi na sobrang naging malala po yung aming kalagayan. At doon din po namin napatunayan na talaga pong napakasarap pala ng meron kang team, no? Kumbaga, meron kang core leaders, may mga team ka na kahit pa ikaw ay hindi na, alam mo yun, nakasakit ka, na down ka, pero yung negosyo mo tuloy-tuloy. Yun ang napakaganda sa negosyo natin. Kaya po, talagang i-push mo, no? I-push natin na ma-build mo talagang grupo kasi pag na-build na yan, stable yan, okay? Talagang ano po, naka-leverage ka na, na-duplicate ka na. So darating yung time, kahit minsan hindi ka makapagtrabaho dahil nga may team kang gumagalaw, dire-diretso po yung income. Di ba? Actually, kahit nga sila ano sabihin natin sila top sila Mentor May, no? Yung mga top natin, nako po, kahit siguro isang taon nang hindi magtrabaho yan eh, tuloy-tuloy talaga malaki pa rin yung income. So that's the beauty of our business, no? And nakakatuwa naman ho dito, meron po kami dito yung mga mentors na kahit mga bago pa lang sila, nakakasama din sila sa top. Yan po yung power couple namin sa Sweden. At ito din po, bagong sali lang to. I think February or March lang to sumali pero nakasama sa top. So pinapatunayan po natin dito na talagang hindi ito para sa mga matatagal na, no? Kahit bago ka pa lang sa negosyo, may chance ka talaga na makipagsabayan ka sa mga top ng company, no? Ayan. And ito naman po, yung YEP po namin, 15 years old lang po yan, pero kasama din po siya sa top ng YEP natin. And ito naman po, isa sa pinatunayan naman ho na to ay kahit ikaw na yung mataas na sweldo sa trabaho mo, i-consider mo pa rin yung negosyo po kaya Worldwide kasi nga siya po, isa sa, kumbaga, best example po namin yan ng mataas ang sweldo, mataas ang posisyon, nasa executive position po siya, no? Assistant director po siya, no, sa kumpanya niya. So, ang nangyari po sa kanya, dahil nga nakita niya ang ganda ng negosyo po natin, ayan, nagseryoso. Imagine mo, nag-ruby pa. Siya po ang pinakamabilis na ruby sa amin. 1 month nag-supper siya, another month nag-ruby siya. Nakakatawa. Kasi dahil nga talagang sineryoso, no? So, kaway-kaway dyan sa mga matataas ang posisyon sa trabaho. Kasi minsan, mataas ang posisyon mo, feeling mo, forever ka na dyan. Ako po, hindi sa dinidiscourage kita ha. Papatunayan ko lang sa iyo, no? Kwento ko lang sa iyo nangyari sa akin sa Singapore dati. Ang CEO namin,
isang British national, CEO namin po sa Singapore, no? Sa mga kumpanya kasi ngayon, uso yung tinatawag na merging and acquisition. Yung malaking kumpanya ng Dubai, binili yung company namin sa Singapore, nagpalit ng management, yung CEO po namin sa Singapore nawala ng trabaho, bumalik sa UK. Imagine mo CEO ka na, pinakamataas yung posisyon mo sa trabaho, dahil ikaw nga yung chief executive officer, pero yung may-ari ng kumpanya mo, okay? Hindi naman ikaw. Nagpalit ng management, nagpalit ng CEO. Imagine mo CEO na nawalan pa ng trabaho. So, who you? Guys, pardon me kung medyo minsan parang real talk talaga ang datingan ko. Pero kailangan kasi natin magising sa katotohanan eh. May mga kaibigan kasi tayo na talagang feeling niya forever na siya sa trabaho, maganda posisyon. Feeling mo lang yun, ate. Ako nga, napatunayan ko talaga. Dati po, mayroon ako naging boss sa Singapore na ano siya, matandang dalaga. Binata pa ako nun. Alam niyo yung ganun? Talagang feeling ko parang hindi ako mawalan ng trabaho kasi crush na crush ako nun eh. Siguro pogi talaga ako. Isang araw, nagpatawag ng meeting tayo, ganyan. Yung pala, yun na yung ano na, wala na, tatanggalin na ako sa trabaho kasi nagbawas ng mga foreign workers, nagtira lang ng ang naiwan lang sa kumpanya na yon, mga locals, mga permanent residents. Yung mga foreign workers nagtanggalan. Na-lay off kami ba? Sabi niya, Sam, I really like you. May ganun-ganun pa si boss eh. Kaya lang, I need to do this. Di ba? Ganun talaga po sa trabaho. Kahit paborito ka pa ng boss mo, kahit anong sip-sip mo pa sa boss mo, pag kailangan kang mawala, babay ka talaga dyan. Kaya wag mo masyadong mahalin yan. Kasi ibibreak ka rin ng trabaho mo, ha? Walang forever dyan, promise. Ganun siya. Anyway, so, ito din po na yung mga kasama natin sa team na naka-achieve po ng mga gadget na yan. Nakakatuwa kasi hindi lang tayo nakaka-achieve kundi marami din po sa team natin, no? At ito po talagang pinagmamalaki ho namin palagi kasi ito po best friend po ng wife ko to na wala naman talaga siyang background sa networking business, no? Kasi nurse by profession po yan. At saka ito yung malupit po dyan, no? Pumunta po yan sa Sweden nang wala talaga siyang member dun sa Sweden. Mag 3 years na po siya sa Sweden ngayon, pero siya po ang may pinakamalaking team sa Sweden. Siya po ang pinakaunang millionaire circle ng Sweden. Siya po ang pinakaunang Ruby Elite Executive ng Sweden. Yan si Mentor Christian Fortu. Ibig lang sabihin natin dito, pag inaral mo at kinarir mo talaga, talaga may paglalagyan kang maganda sa negosyo natin. Siya po ay imagine mo, walang trabaho yan Nagtataka sa kanya yung mga Pilipino doon. Mga Pilipino doon, 2 jobs, 3 jobs, multiple jobs sa mga Pinay po doon siya, no job. Nagtataka yung mga Pinoy sa kanya. Kami, 2 trabaho, 3 trabaho. Tapos ikaw wala trabaho. Tapos, di ba, yung lifestyle gano'n, nakakatuwa lang kasi nga may I am worldwide tayo eh. Di ba? So, ito naman, ito yung asawa ni Kuya Anders to na yung na-interview po sa Testimonial Thursday, yung naka-wheelchair, si Kuya Anders, yung isang Swedish national, yung long hair po, long hair daw na walang buhok. Ayan po asawa niya si Ate Gemma na nakasama sa ating Let's Do It, Go for 8 na nakakatuwa kasi nga dati lang sila mga product user pero talagang ano po yan, ngayon mga builder na rin po. And ito naman po yung member namin sa Italy na siya po ay kahit pa big time celebrity pala, magugustuhan din talaga ang I Am Worldwide, no? Kasi siya, yung Filipino staff niya po na-introduce sa kanya yung barley, nagustuhan niya, nagpa-member din po, di ba? Yan ang kagandahan doon. At ito naman po, hindi na to updated kasi may mga bago kami mga sapphires po ngayon. Pero so far po, 20 plus na rin po ang sapphires namin. 2 ruby at isang emerald. At ayun, ito nilalaban namin na hopefully before end of this year talaga po maging diamond na rin po ang dream team, no? And nakakatuwa lang po na to kasi from different walks of life, from different backgrounds, from different countries, may ibang lahi po dito. Ito si Kuya Anders, local po siya ng Sweden, no? Ito naman po ay African pero nakatira din sa Sweden. Ayan, at iba-ibang lahi, mayroong 15 years old hanggang may 60 plus years old dito, different backgrounds, no? Nakakatuwa kasi IAM is really for everyone. And to support our team naman, meron din tayong YouTube channel, may fan page po din kami at may group page, no? And sabi nga po dito sa atin pong, ito yung team na verse po namin, no? Sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you receive it and it will be yours. Totoo po yan. So if you pray, believe talaga, maniwala ka po sa prayer. Kasi marami sa atin po ganito, no? Lord, sige, pag ibigay mo, thank you. Pag hindi naman, thank you din.
yung hindi ka 100% convinced na isasagutin ni Lord yung prayer mo. So sabi po dito, when you ask, you have to believe that you received it. At saka, diyan po nakuha ng the secret, yung secret. Sa totoo lang, hindi naman sikreto yun. Nasa Bible kasi yun eh. Yung the law of attraction, na paano mo daw i-attract yung gusto mong mangyari sa'yo. Ito yun, no? Whatever you ask, maniwala ka daw na nakuha mo na. You have to feel it. Yun po daw pala yun. So, yan po yung verse din ng team namin. And if you can dream it, you can do it. Tama naman eh. And so might as well dream big kasi nasa I am all way tayo. Kailangan nating mangarap ng mataas dahil nga kayang ibigay naman siya dito dahil kasama natin si Lord. Alright? So yun po. Sana po yung nakatulong po ako na ma-inspire yung especially yung mga bago dito, no? Na talagang ilaban nyo po yan, no? Makaranas ka ng mga struggles, okay lang yan, ilaban mo pa rin. Yan po. Maraming salamat po, Mentor. And God bless everyone. Ayun. Thank you, thank you, thank you, no? Ments Sammy, kakaiba talaga, no? Ang senator ng I Am Worldwide, no? No? Bong Revilla Jr., no? Okay. Ayan. So, grabe. Okay. So, anyway, no? Thank you very much for sharing your journey, no? Sa lahat ng mga na-experience mo, sa lahat ng mga naranasan mo, no? Okay. Thank you very much dahil alam ko yung mga iba dito, no, makaka-relate talaga, and yung mga real talk, no, na Mentor Sam, no, talagang real talk kung ano, which is very true naman, no, sa sitwasyon ng bawat isa, no. So thank you very much for for giving us your time. Okay lang po Mentor Sam, para at least, no, okay, baka may mga gustong itanong po, no, yung ating mga kasamahan dito, no. Okay, mga mentors, baka meron kayong mga questions, o you can open your mic or type it chat box, no, para at least ang ng I Am World, no, yan. So thank you very much, Mentor Sam. Thank Si Coach Mike yata yung nagchichapping, no? Nagchichapping ba si Coach Mike? enjoy my experience. Nagchichabi na daw tayo, Coach Mike. Mga mentors, Naglalag. si Mentor Sam, bago tayo mag-pray, bago posing, at the same time tayo mag-picture. Baka may Naglalag si Coach Mike, no? Sige po, Yes tanong po, na po kayo. Mens. Wag ko kayo mahiya magtanong, ha? Kahit daw sa love life. Oh, sige po, pwede. Kahit sa love life. training ni VP. Okay, ngayong gabi na to, no? Okay, pag may tanong po kayo, open your mic. Okay? Para at least dire-diretso na po tayo, no? Sa ating training, no, for BPI ka, no. Yan, sige po. Okay. You can open your microphone kung nahihiya po kayo. Okay, pwede naman po kahit i-message nyo na lang po sa ating chat box po, no. Okay. Willing na willing po, okay, ang ating buting senator na sagutin ang inyong mga katanungan. Para nangangampanya lang, eh, no? Ayan. Okay. Mentor Perla, meron ka bang question? Kanina ka pa naka-raise ng hand. Baka nangawit na yan, Mens. Medyo naglalag tayo. Okay. Ayan. Paano po kayo mag-market ngayon? Ay, Mens, may tanong na.
Nawawala talaga siya, no? Si Mentor, ano, Coach Mike. Yes po. Ito na, may tanong na Naglalag. dito. Tanong po mula kay Ansley. Ansley Sebastian. Paano daw mag-market ngayon? Tama. Sino si Mentor Ansley? So, dahil nga po tayo, no? Sagutin ko na, no, guys? Nawala si Coach Mike. Pero okay lang, sagutin ko na yung tanong, no, guys, no? Ang tanong po Yes dito, po. paano daw po mag-market ngayon, no? So, since sa online po tayo, maximize natin yung online marketing. So, ako po ay nasa online marketing pa rin sa Facebook, no, sa mga groups, ganyan. At ngayon din po inaaral na rin po natin mag-Facebook ads. So, meron na rin po kaming business page na hindi pa naman namin siya na materialize. I mean, organic posting pa lang din at organic lang din yung pag-share. So, hindi pa kami nag-ads doon. Pero one way is to learn how to do the ads in Facebook. So, yun po. And pero so far actually, dahil hindi pa namin siya nagagawa din po, no? Pero majority po ng mga, kasi ngayon nasa 105 na rin yung direct namin po, yung mga DRs namin. Mostly po yan, from warm market and then cold market, and yan yung mga talagang hindi natin tinatantanan ng mga prospects. Ayan. So, kailangan mo kasi i-maximize mo yung prospect list mo. Mas marami kang prospect list, mas malaki yung chance mo na marami kang mapapay-in. Pag wala ka talagang prospects, wala ka talagang pay-ins noon. At kailangan ma-increase mo palagi yung prospect list mo. Hindi ka pwedeng dumating sa point in time na wala ka na makausap. Kailangan palagi ka pa rin may nakakausap. Ang goal nga po namin, umabot din ng 1,000 yung directs. Grabe na. Nasa 100 pa lang directs namin eh. So ang goal namin maging 1,000 din yung directs. So kaya nakaka-excite yung atin pong journey dito dahil mas magiging magaling ka sa tuwing gagawin mo 'yan. Yung DMO natin, 'di ba? Yung pag-present natin, yung pag-invite, 'di ba? Invite, present, training, paikot-ikot lang naman 'yan eh. Diyan mo ma-master yung business. At kumbaga wala namang perfect approach, walang perfect invitation, walang perfect presentation kasi nobody's perfect, pero gagaling ka talaga as you go along with your business. So kaya ano mo lang siya, lagi mo lang siyang ituloy-tuloy lagi yung yung ginagawa mo na IBP, pag-invite, magiging flexible ka diyan. I-apply mo lang yung mga learners, kompleto tayo sa mga trainings naman yan eh. Yung mga skills training, kompleto tayo po yan, 'di ba? Available din po yan sa ating 8 PM palagi sa ating pong page, 'di ba? Paano niyo po nagagawang active ang mga inactive yung member? All right. Magandang tanong din po 'yan, no? Kasi 'di ba meron tayong tinatawag na spillover? One way na mapagalaw yung mga matagal nang inactive, mga tulog diyan, ano? I-check niyo po yung account nila. Makikita mo naman 'yan eh. I-click mo lang yung sa account mo sa genealogy, makikita mo na ang dami na palang waiting na to. Alam mo yung ganon? At saka makikita mo yung binary points. Makikita mo, di ba? Kung ilan na. So, dapat alam mo kung paano computein yon. Halimbawa, meron siyang waiting na sabihin natin 500,000 binary points. Ibig sabihin nun, meron siya naghihintay na 1 million. Kasi yung 500 na yon, i-times 2 mo yon. 1 million ang pera niya. Kaya lagi nating isipin, lahat ng spillover sa'yo, parang ano lang yan, kumbaga para lang siya naka-time deposit na pera. And kumbaga, in due time, pwede ma-withdraw mo yon. So, hindi yun basta points lang ng binary, no? Equivalent sa pera yun. Kung 1 million yan, ibig sabihin, 2 million yung waiting mo na pairing or sales match bonus. At saka, sila Mentor May, no? Yung top 1 natin, hindi naman kikita ng 1.5 million yan sa pairing pa lang kung wala din silang waiting na malaking points. Di ba po? At saka sa binary naman talaga, yan ang pinakaunang ma-appreciate mo, yung binary income. Later on, pag lumaki na yung grupo, 10 years onwards, 10 years yan, 10 years onwards, doon mo ma-appreciate naman yung ganda ng Unilevel. Kasi ang Unilevel natin, kaya niyang talunin ang binary. Ang binary natin, 3 million per week, 12 million per month. Pero ang Unilevel, kaya mong kumita ng 100 million hanggang billion. Yan ang maganda sa Unilevel ng IAM.
Kaya nga yan ang pinoproject ng nila press. Merong kumbaga pinakaunang magiging bilyonaryo na distributor sa IM Worldwide. Dahil sa ganda ng atin pong marketing plan. Kasi isipin mo na lang, halimbawa, sa 100,000 mong member, meron kang mga member mo, as in 3 boxes lang ng barley ang maintain. Eh sa 3 boxes, magkano na yun? 15 pesos ang isang 3 boxes, di ba? Ang isang maintenance, 15 pesos yun. Isang box, 5 pesos. So, ibig sabihin, kung may 100,000 kang member, nag-maintain po sila, so i-times mo lang sa 15 yan, imagine mo, mayroon kang 1.5 million unilevel pa lang every month. Eh, what if naging 1,000,000 na ang member mo? Pwede ba magkaroon ng milyong-milyong member sa networking? Yes, pwede naman. Sa pinanggalingan po namin, meron kaming member doon, yung isa sa top earner namin doon, nasa 3 million or 4 million ang member niya. Yun nga lang, hindi totoo yung unilevel doon kasi binary yun na parang kinakamada lang po yung account eh. Ang unilevel kasi ng IAM talagang organic, totoo talaga po ang unilevel natin. So imagine mo, pag may 1 million kang member, nag-maintain lang ng 3 box sa isang buwan, may 15 million ka na kagad. 15 million yun talo niya pa yung binary mo. Ang binary mo, 12 million pa lang, 12 million lang per month. Ay ang unilevel natin, di ba? What if, kumbaga, 6 na box ang bilin? Magkano yun? 30 million na yun. So, ang laki ng potential. Hello, Mentor Sam. Paano po ang mentoring and keeping nyo sa mga leaders nyo, lalo na at iba't ibang bansa po? Ano po ang activities para mabilis po ma-rank up ang mga team? Ayan. Build the culture. Mag-build po kayo ng kultura sa team, no? Kami po, ang nabibuild na po namin kultura sa team namin ay yung tinatawag po na rank up culture. So, kahit bagong sali pa lang yan, ang utak niya na kagad, naka-mindset siya, rank up. Dati kasi wala kami halos pakialam sa rank up ba ng mga yung mga associate to executive. Ang alam lang namin rank up dati, Sapphire. Okay? Dahil nga po sa CIA din po natin, sa mga ganito, nagpapaturo tayo sa mga iba't ibang mentors, natutunan din po namin talaga na rank up pa lang sekreto, guys. Na, halimbawa, kahit copper yan, naka-mindset na dapat siyang rank up. Oh, copper, paano mag-rank up yan? Oh, 3 copper lang din, magiging bronze. O bronze, kahit 3 bronze lang, 3 copper, magiging silver. O silver siya, 3 silver lang, magiging gold na siya. Alam niyo yan? O gold, paano maging platinum? 5 lang palang kailangan niya maging direct referral na executive. Magiging platinum na siya. Ay dati, hindi namin pinapansin na halos yan. Ang alam lang namin, rank up sa sapphire. Pero yun pala, yung maliliit na yan, grabe, yan palang magbibigay sa iyo ng malaking kumbaga, yan strength in numbers kung tawagin. Si mentor, sila mentor JC Yap, isa sa best example yan. Majority ng grupo niyan, associate package. Pero grabe, nag-diamond. Strength in numbers. Kasi kami, majority ng member namin kasi executive. Kasi karamihan abroad talaga. Hindi nga namin masyadong ino-offer yung silver Talagang gold pataas lang Pero nung naintindihan namin na may power pa rin kahit anong package yan. I mean, kahit copper pa nag-start yan, basta naka-mindset na mag-rank up yan, may malaki pa rin contribution yan. So yun po yung namin. Yung paano namin kumbaga nakikip at na mindset sa rank up nga po. Siyempre may regular meeting po kami tapos may different sub-teams na rin. Ito katulad po na to sa mga logo sa virtual background ko po. 7 po yung sub-teams namin. Yan po yung domination event namin. Every quarter po kami may recognition event po kami. Yan katulad yan December 5. Recognition event po namin yan. So yan po, damihan nyo lang po activities. Sa bawat sub-team may activity, mother team may activity din. Lagi lang tayong always present, support lang palagi sa different activities. So at saka doon mo rin makikip naman yung team Saka dapat tulungan mo magka-resulta yung member mo. One way to keep your team is to help them to have results. Bakit ba yung iba kumbaga nag-iisip na mag-quit na ako, alis na ako? Kasi wala silang results. Pero tulungan mo sila magka-resulta. Yung simpleng, di ba, tulungan mo mag-give me 5, mag-just for you, mag-rank up, etc. Yung tulungan mo talaga na sila ay kumita sa business. So hindi sila mag-iisip ng, di ba, na mag-quit na or what. So ganun po siya. Ayan po. Yung activities po namin, ayun po, yung amin pong umiikot sa 3 yan, di ba?
yung presentation or yung IBP, tapos training. Doon lang umikot yung daily methods of operation natin. At saka ako po lagi kong pinupush yung mga members na hindi lang basta mag-concentrate sa group IBP. Pinaka-importante po na makaranas or gawin po ng mga leaders na yung one-on-one IBP. May mga group IBPs po kami, actually almost every day may different sub-teams kami na may kani-kaniyang mga IBPs po group. Pero ang tinuturo pa rin po namin sa kanila, yung dadalhin nyo sa group IBP as much as possible na one-on-one na. Isa po yan sa technique, no? Yan, tinuturo ko na rin sa inyo. mas mabilis kasi or mas malaki ang chance mo magpa-pay-in kapag one-on-one. Bakit? Kasi lahat ng objections niya kaya mong sagutin. Pagka grupo na IBP, may objection siya, may tanong yan. May magtanong eh. Tama? Saka hindi mo siya makikita kung nakikinig ba sa sayo o hindi. Kasi sa group presentation, naka-off ang camera niya, o malay mo ba kung anong ginagawa niyan. Pero kapag one-on-one kayo, di ba, naka-open ang camera niya, di ba, pag nag-off nga ng camera yan eh, di ba, sasabihin mo, ay, open po tayo kama para magkakitaan po tayo. Kasi dalawa lang naman tayo. O kaya naman kahit tatlo kayo, isama mo mentor mo para taga-closing mo siya. Mas personal, mas malaki ang chance ma-close mo. Especially pag ang prospect mo, pang executive mo, wag mo lang basta invite sa group IBP, wag. I-one-on-one mo siya. Para lahat ng mga tanong niya, straight away, masagot mo. Yan po. Depende sa iyo yan. Basta ganoon po yung sa aming ginagawa. Isa po yun sa naging effective sa amin. Kung itatry nyo rin at maging effective sa inyo, then well and good. Yun po yun. So ganoon naman po tayo. Sharing lang naman tayo. So pag na-try nyo po sa inyo, tapos effective din sa inyo po, then continue nyo lang po yun. Yan naman yung laging sinasabi ni Press. Sa mga trainers natin, basta kainin mo yung sa tingin mong applicable sa'yo, yung sa tingin mong tinik, na hindi mo naman kailangan, huwag mong kainin. Di ba? Ganun lang naman siya. So, lahat ng pwede mong kunin na maganda, kunin mo. Yun po yun. Para makatulong talaga po sa inyo. Ayan, no? Meron pang tanong. If po ilagay... Ayun. Thank you, Mentor Sam, no? Thank you po, Mentor. Yan, naglalag pa rin tayo, no? Yan, thank you, Mentor Sam. Okay. Naglalag eh. Medyo unstable yung ating internet ngayon, no? Okay, nasa Bulacan kasi tayo. Anyway, wala na po tayong oras, no? Since it's already 8 o'clock, no? 8 o'clock na po ngayon, no? So para hindi po tayo masyadong madelay, and alam ko si Mentor Sam, meron po yung team, no, na igagather rin, no, for tonight's event kay BP. So, wag na natin pong aksayin yung panahon ni Mentor Sam, and mag-end lang tayo ng prayer and then mag-picture-picture tayo para at least, no, meron tayo remembrance sa ating pinakagwapong speaker for tonight, no? Ayan, sige. Let's bow our heads and pray. Pag-pray natin si Mentor Sam, no, and the team niya. Lord, Father God, maraming salamat po for tonight na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Lord God, na kasama namin po, Lord God, si Mentor Sam, Lord God, sa aming event, okay? A Night with a Legend, Panginoon. Lord, thank you sa buhay niya. Thank you sa lahat na experiences niya. And thank you, Lord God, dahil dinala mo siya, Lord God, sa IM Worldwide para makasama namin, and at the same time, ma-share niya, Lord God, yung buhay niya at yung experiences niya, Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God. I pray, Lord God, na i-bless mo po, Lord God, ang aming mentor, Lord God, si Mentor Sam, okay? Sampu ng kanyang partner, ng kanyang kabiyak, Lord God, sa paggawa ng negosyo na to, Lord God. I pray for provision, I pray for abundance, Lord God. I pray, Lord God, na i-bless mo po sila, Lord God, ng sobra-sobra, Lord God. And at the same time, Lord God, ganun din po, Lord, yung kanyang team, ang Dream Team Worldwide, Lord. I pray, Lord God, na isa po ito sa mga team, Lord God, na talaga makikilala pagdating sa IM Worldwide, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. All the blessings, Lord God, be upon, Lord God, sa buhay at sa team ni Mentor Sam, Lord God. Maraming salamat po. Ganun din po, Lord God, ang aming team, Team VIP Worldwide. Let your power and provision, Lord God, be in each and every one of us, Lord God. Okay, Lord, say po namin, Lord God, ibabalik yung lahat ng papuri. Say po namin, Lord God, ipapagkatiwala, Lord God, ang negosyong ginagawa namin. Okay? You said it to your word,
Trust in the Lord with all your heart and lean not on our own understanding. In all your ways, acknowledge Him and you will direct our paths, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right. Thank you, Mentor Sam. Bago tayo mag-iwa-iwalay, meron muna tayong picture taking para may remembrance. All right. Picture muna tayo, Mentor Sam, no? Ayan. Sige po. Ikaw muna, Mentor Sam, solo picture. All right. Ready, Mentor Sam? In 3, 2, 1, smile. Okay, lahatan na po mga mens. Okay. Labas-labas na po. Okay. Labas-labas na po. Pasok muna natin ang nasa request na isa. All right. Yan. Picture para may remembrance. Ready. 2 pages po tayo in 3, 2, 1, smile. Second page po, second page, ready. In 3, 2, 1, smile. All right. Mentor Sam, maraming salamat. Okay? Po, Sa thank you iyong pagpapaunlak sa amin, sa oras mo, and rest assured, Mets, no? Pagka kailangan mo rin kami, okay, nandito lang rin kami for your team. Thank you for sharing your time and your knowledge and experiences. Maraming salamat, Mentor Sam. God bless you all. Thank you, Salamat Mentor po, Sam. Mentor Sam. po. Tayo, Mets. Keep the weeks tayo sa office. Bye-bye. Good night po. Night po. Alright. Alright, mga mentors. 1 minute lang, no? Stay lang tayo muna bago tayo mag-proceed.